Naku po, ito matindi ho ang nangyayari dito po sa ating bansa dahil sa yung korupsyon po sa Pilipinas, ang sinasabing hadlang at investment, ayon po yan sa USTR, yung United States Trade Representative, matapos itong ilarawan ang sobrang katiwalian dito po sa Pilipinas bilang isang pervasive and long-standing problem. Isang malagang at matagal ng suliranin na umani direkta nakakapekto sa pagpasok ng investment, kalakalan at pamumuhunan dito po sa Pilipinas. At bukod doon dyan, mga kababayan, ay lubog na ho ang Pilipinas sa utang. Ang pinakamatindi ho rito, mga kababayan, yung pinakahuli, na report ay ang national government ay nalubog na po sa 18.16 pesos trillion. Trillion ho ito. As of yung end of February 2026. Yan po ay ayon mismo sa Bureau of Treasury. So yung dalawang yan, mga kababayan, ang ating pag-uusapan dito po sa ating episode dahil sa napaka-importante at hindi po ito dapat na baliwalain para malaman po ng ating mga kababayan at talagang ito mismo mamaya iparirinig ko ho sa inyo at inyo pong mapapanood. Yung binabanggit ho ni Cora Guidote, isa pong ekonomista at dating opisyal po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na kung saan ay ang sinasabi, parang ngayong taong ho ito wala na ho tayong aasahan na sabihin natin pag-unlad sa ating ekonomiya. Bakit ho? Talagang wala ho. Lubog na ho tayo. Nilubog na ho tayo ng nangyaring korupsyon dito po sa ating bansa na sinasabing di umani sa buwatan sa pagitan po ng mga matataas na opisyal ng gobyerno para ibulsa ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon ay nalubog pa tayo sa utang. So ang sabi ho ni Miss Cora Guidote na kung saan ay kung yung last quarter, December pa ho yan. Alam nyo, kadalasan kapag holiday season, yung last quarter, napakataas ho. Pero yung growth rate ho na nakuha noon, 3% lang. So, ang ginawa ho ng Marcos Jr. administration ay lagi ho nilang nireretoke yung target, yung growth rate target, para ma-meet nila. Pero kahit na anong klaseng retoke nila, pinababa na, wala pa rin ho, hindi pa rin ho naabot. Yung growth rate, ito hong pag-unlad ng ating bansa, lalo na ho ngayon, na kung saan ay talagang, di ba, bukod dito sa yung problema po sa corruption sa ating bansa, at dulot nga ho, di ba, yung itong sa yung sa flood control project, ang matindi ho rito, mga kababayan, ay yung ating gobyerno, di ba, eto, dumating pa ho itong krisis sa langis. So, nagkapatong-patong na ho, mga kababayan. At talagang, wala na ho tayong paaasahan. So, ngayong taon, wag na ho tayo umasa na uulad dahil sa inaasahan na sunod-sunod do. Diba? Tumataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo at ang tumatagos po yan sa presyo po ng mga bilihin. Ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan. Ito, yung ating episode ngayon na Semana Santa ho ngayon, At sana magnilay-nilay ho yung ating mga opisyal ng gobyerno, lalo na po yung mga marami pong ninakaw. Na sana po ay makonsensya naman kayo at gumawa ng kabutihan. At sana ho, ako naman, sana makapaglukluk ho tayo ng presidente na lahat po ng mga nagnakaw ngayon makukulong. Kasi ito ho, talagang palagay ko, ito ang tutuldok sa nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Alam nyo, kapag walang nakulong, wala ho. Hindi po magtatanda yung mga opisyal na yan. Kaya sana, kinakailangan po natin sa 2028, isang leader ho na kaya ho magpakulong na mga opisyal. Kahit na dating pangulo pa o ano man, di ba? Maipakulong ho para mabigyan po ng katarungan yung mga nagbabayad po ng buwis. Ito, pakinggan nyo ho. Si Madam Cora Guidote, na kung saan ay kanyang sinasabi, wala na tayong aasahan sa Marcos Jr. administration. Pakinggan ho natin. All these things, Yeah. anong Hindi na kwansa,
Sa ekonomiya. Di na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Kasi, wala kang lalabasan eh. Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized most institutions. I don't know if there's still one institution that's independent or you can call independent. No? So, tapos, nadagdagan pa nitong krisis sa Middle East. So, maswerte na tayo kung yung economy mag-grow ng 3%. Kasi nung fourth quarter last year, 3% yung growth. Ang December projection yun, nila daw ngayon, 7%. Ay, nako, Doon good sa luck. interview sa kanya. Good luck. I think struggle pa yung 3%. This Tapos, quarter. Well, the whole year. The whole Depende, year. no? Depende kung saan pupunta itong gera. Inflation could be between 15 and 25%. Wow. Depende kung gaano katagal yung gera. Kasi kung ang diesel at saka gasolina already went up by more than 60 to 120%. Di ba may trickle-down effect yan eh. So, pag ganyan ang inflation mo, magko-cost cutting ang mga companies, magmamass layoff. So, currently, your unemployment is 5.8% or 3 million Filipinos, almost 3 million So Filipinos. that will shoot up. Pwedeng mag 5 million yon, pwedeng mag 6 million. Kasi nga may mga fresh graduates ka pa, may mga OFWs kang umuwi. Walang trabaho Walang mahanap yun, yeah. di ba? Kung may repatriation plan sila, magbibigay sila ng trabaho. Ngayon, wala, di ba? So, saan pupunta itong mga taong to? Yung savings sila mauubos. Actually, sa dami ng baha na dinaanan ng Pilipino, babaha pa ulit ngayon, walang flood control, yung savings mo talaga mauubos. What do you think of a stimulus package? Saan manggagaling yung stimulus? Mangungutang sila? Kasi budget deficit pa tayo. Laki-laki pa ng deficit eh. Mangungutang sila. Yung uutangin nila, gagamitin ba talaga sa tama yon? So Kasi nandun nga- pa rin yung trust. Yes. That's why The the issue of trust, trust. that's why the net trust rating of the president is -9. Di ba? Kasi saan gagamitin yung pera? Nakakasiguro ba tayo na yung perang uutangin nila, like ngayon sa World Bank, gagamitin sa tama? Yung Maharlika Fund, saan napunta yung pera? Di ba dapat sa infrastructure yan? Anong nilaunch ni Presidente? Wala. Anong klaseng di ba footbridge? Oh, so, So give me a positive ring on wala. wala kang makitang positive. Wala. Mahirap Di na naman. nga ako magpapatumpik-tumpik, di ba? Mahirap po tayo mag-end ngayon, no? Sa Napakinggan nyo ho, si Miss Cora Guidote na kung saan ay talagang ang binabanggit ho mga kababayan ay wala na. Talagang dapa na ho tayo ngayon. At ang pinakamaganda ho talaga sana yung gobyerno talagang bilisan. Bilisan ho yung pagkilos. At para, di ba, makahabol ho rito sa patuloy na pagbagsak ng ating ekonomiya at yung kabuhayan ng mga Pilipino. So sa ngayon ay idudugtong ko ho dyan, mga kababayan, ito importante ho ito, yung naging report ng United States Trade Representative o USTR na kung saan ay ito sa kanilang 2026 National Trade Estimate o NTE report noong March 31, binigyan diin ng USTR na ang problema ng korupsyon dito po sa ating bansa ay hindi lamang nakapaloob sa iilang ahensya, kundi umiiral na sa iba't ibang antas ng pamahalaan, maging sa lokal. So from local to national level, talaga naman, totoo ito mga kababayan Ito talagang ako, paniniwalaan ko itong report ng National Trade Estimate o NTE. Kasi ayon nung mismo sa kanila, halimbawa sa national and local government agencies, at talagang marami ho ang sinasabing matindi ho ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, di ba? Kasi yung mga dati ho, talaga yung mga normal, di ba? Mga tradisyonal na talagang nasasangkot sa katiwalian, yung Bureau of Customs, yung BIR, di ba? Yung DPWH. Mga kababayan, ngayon, pinakamatindi, di ba? Yung nangyari sa Manny Obrahan dito po sa flood control project. Di po ba? So, yun ho. At talagang matindi ho, no? Yung corruption na dapat ho ay, na masugpo. Kaya lang, paano ho masusugpo
yung korupsyon dito po sa ating bansa kung inaakusahan mismo yung nangunguna yung ating leader ng ating bansa, yung mga opisyal ng gobyerno, yung po ang inaakusahan na sangkot sa katiwalian dito po sa ating bansa, di ba? Kasi may mga aligasyon mula katulad ng binabagito ng 18 ex-Marines, di ba? Talagang matindi ho yung kanilang yung kanilang mga pahayag at aligasyon laban po at isinasangkot sinasabi di umano ay nagliliber sila ng mali-maletang pera dito ho kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang bahay at gayon din sa kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. At bukod ho dyan ay yung iba pang mga opisyal ng ating pamahalaan. So napakatindi ho, mga kababayan, di ba, yung korupsyon. At talagang, wala ho. Ang masaklap po rito, di ngayon, meron pong krisis sa langis. Di ba? Pero, utang tayo ng utang. Utang ng utang ang Pilipinas. Ang matindi ho rito, yung ating iniutang, siyempre, hindi natin alam kung talagang ito po ay mapupunta sa tama. Di po ba? Talaga namang, di ba, sa mga nakaraan, yung sa flood control lang ko, mga kababayan, di ba, may mga inutang din na at iba naman na pondo, talagang ito po ay para po sa proyektong pang-infrastruktura. Pero, ano nangyari? Na naging multo po yung mga naging multo ang mga proyekto o guni-guni. Di po ba? Napakatindi ho. So, yun ho. At base nga sa report at i-detalye ko lang ho sa inyo, itong 18.16 trillion pesos na utang natin at as of February 2026. Sabi po ito ng Bureau of Treasury at nilabas po yan noong April 1 ho yung na data ho at kung saan ay ito hong yung utang natin ay tumaaso ng 0.14% or 25.74 billion pesos kumpara sa 18.13 trillion na naiulat noong January. So, noong January ho, mga kababayan, ay so mas mataas pa. So nataasan, lagi tumataas at yun ho, talagang napakasakla po. Okay lang naman siguro kung mangungutang ho kung napupunta ho sa tama. 'Di ba ang iniutang. At sa ngayon ay sabi po ng gobyerno ay patuloy yung kanilang ginagawang pag-utang dito. Meron din ho, yung ayon po sa treasury data, lumilitaw na yung domestic debt natin ay tumaas po ng 164.39 billion pesos or 1.25%. Na kung saan ay sumampa sa 12.48 trillion pesos noong February at yun ho. So, talagang napakarami. Lubog na ho sa utang ang Pilipinas. Paano ho tayo? Kaya pa ba nating umahon dito ho sa mga pag-utang na ito, mga kababayan? Kaya nga ito, may binabang ito si si Congressman Barsaga. Si Congressman Kiko Barsaga. Ang sabi niya, diretsa kine-question niya, Ang sinasabi niya, talagang bakit patuloy ang pag-asa sa pangungutang bilang solusyon sa mga problema ng pamahalaan. So, ang binabagit nitong si Kiko Barsaga, Congressman, bakit parang konting kibot, nakadepende tayo sa pag-utang? 18.2 trillion pesos, highest debt in the history of the Philippines. Utang na lang talaga ang solusyon pag walang maisip na plano.